Live Plus today mga kabayan, welcome back po sa aking channel, Live W. Yes, hindi ako makapaniwala na totoo pala itong mag-partner mga kababayan. Na talaga palang akala ko ano lang to, gawa-gawa lang tong mga bali-balita na ang mag-partner minsan pag nagsisex ba ay nagkakaroon ng pagkakataon na hindi nahuhugot ang kanilang mga ari sa kanilang mga katawan. So, ngayon lang ako naniwala mga kababayan. So, watch natin ang mga video nito na nag-viral mga kababayan. Ibang Asian country, no? So, meron tayong couple, nakapatong yung babae doon sa lalaki and pareha sila nag-struggle. Gustong-gusto pumiglas ng babae, kita naman natin. Tsaka pareha silang in pain. So itong isang video na galing sa ibang Asian country mga kabayan, merong couple na makabatang babae sa isang lalaki at pareha silang nag-struggle. Gustong-gusto ng pumiglas ng babae at makaalis. Pero talagang hindi sila makagalaw, hindi makagalaw ang babae dahil naipit talaga. Kaya tingnan natin mga kabayan mga video nito. So hindi ko maintindihan lalaki, hindi ko alam kung anong plano nilang gawin sa couple na ito, pero I think na humingi sila ng tulong na may mga nagre-responding mga tao para sa kanila mga kabayan. Para silang in pain mga kabayan, pati yung babae at yung lalaki. Kawawa naman talaga sila. Sa comment section sa Facebook, ang couple na ito daw ay sila ay nagsasama, nagsisiping and then nagkaroon ng ganitong incident kung saan suddenly in pain sila habang silang nagsisiping mga kabayan. At tunay na hindi nila malaman kung ano ang gagawin nila, kung paano ito tanggalin o hugutin sa isa't isa mga kabayan. So, tignan natin ang mga paliwanag ng isang doktor na si Alvin kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito sa pagsisex na mag-partner o mag-couple. So, para maintindihan natin kung ano ba talaga ang dapat na explanation dito mga kabayan. Pero kasi meron tayong cases ng mga sakit na kung tawagin ay vaginismus. Involuntary. Hindi po makontrol ng babae, hindi kontrolado ng babae na nagko-contract or sumisikip yung kanal, yung pasukan or yung puwerta kung saan dapat pinapasok yung ari ng lalaki. So kapag nag-contract yun involuntarily, walang control doon yung babae, parehas talaga silang masasaktan. Kadalasan sa mga literatures, ang nangyayari talaga sa vaginismus, hindi po na ipapasok ng lalaki doon sa babae totally kasi nga sumasara na siya bago maipasok. So ito sa case na to ay assuming na nakapasok na, tas tsaka palang sumara. Talagang maiipit and mai-stuck yan sa loob kung gano'n yung nangyari. Actually, hindi lang naman po sa pagsisiping nangyayari yung mga ganito. Pwede rin doon sa mga babaeng sinusubukan maglagay ng tampons or sinusubukan maglagay ng menstrual cup. Kapag meron silang vaginismus, hindi rin nila ma-insert totally kasi nga nagsasara, tumisikip, nagko-contract yung mga muscles dito. Meron pong dalawang uri ng vaginismus, yung primary tsaka secondary. Kapag secondary, sila po yung mga pasyenteng dating naoperahan sa ari o sa puwerta, pwedeng nagkaroon ng aksidente, nung pagka-opera, nagkaroon ng mga malalaking peklat, o kaya naman nagkaroon ng radiation. Kapag radiation po kasi, pwede magkaroon ng mga malalaking peklat dyan. So, medyo nagbabago yung itsura or yung morphology nung puwerta nila. Kapag primary naman po, normal. Totally normal. Walang bukol, walang mga peklat. Ang nagiging problema kapag primary, psychological po. Dok, ano yung mga causes nito? Bakit to nangyayari sa mga tao? So, ang mga madalas na causes ng vaginismus ay kapag nagkakaroon yung pasyente ng previous sexual trauma or may mga pinagdaanan sila sa buhay nila na nagkaroon sila ng traumatic experience sexually. Pwedeng nagkaroon ng child abuse o kaya naman nagkaroon ng past relationship na medyo nagkaroon ng psychological trauma dun sa babae. And then kapag nare-remind siya na magkakaroon na ulit ng sexual penetration, kunyari nandito na yung partner niya, bagong partner na niya to, mahal na mahal niya, pero kapag naiisip niya sa isip niya na ito na, magkakaroon na ng penetration, automatic nagsasara or sumisikip yung puwerta ng babae. So,
Ayan, very good. Buti naman naidala na sa ospital. Kasi medyo matagal po sila naghihintay dun sa totoo lang. Kapag naghihintay kasi dun, mas lalo may ipit yung ari ng lalaki, mas malalo siya masasaktan. Tsaka, baka magkaroon pa ng komplikasyon. Kapag naipit po yun, of course, yung blood flow dun, maapektuhan, baka mamatay yung ibang parte ng ari ng lalaki. Ay, gusto ito. So, buhat-buhat sila na magkasama, no? Papunta dun sa emergency room siguro. Hindi talaga may paghiwalay. Primary na problema din dito sa vaginismus, underdiagnosed po siya. Ibig sabihin ng underdiagnosed, yung totoong cases ng vaginismus, mas marami kumpara dun sa mga nadedetect. Bakit nangyayari yun? Kasi hindi naman siya napapakonsulta talaga. Kasi nga, medyo tabu Itong usaping sexual kasi sa atin, hindi siya open sa mga tao. So, kapag siguro nagpakonsulta, nahihiya, o kaya tinatago yung mga sintomas. So, imbis na ma-detect, imbis na ma-diagnose, hindi siya nadadiagnose. So, nangyayari, since hindi siya na-diagnose, hindi nabibigyan ng tamang gamot or tamang lunas. Ito, may isa pa silang nilalabas. O, ito pa lang yung pasyente yata. Ba't tumatakip? Grabe. Talagang Ano yata? binitbit na sa isang sasakyan para lang mukhang dadali na sila sa ospital. Dok, ano po yung mga gamutan sa vaginismus? So, pakinggan ulit natin explanation ng ating doktor kung bakit nangyayari itong mga bagay na ito, mga kabayan. Again, since meron po itong psychiatric na component, maganda po kung nagpapakonsulta tayo both sa OB tsaka sa mga psychiatrist natin. Pwede tayo resetahan ng mga gamot, kakausapin tayo tungkol sa mga behavior natin. May mga babaguhin pong behavior kasi dyan, yung tinatawag natin cognitive behavioral therapy. So, yung response natin sa pakikipagsiping, makokorek siya. Imbis na nagkakaroon tayo ng anxiety tsaka fear sa pagpasok ni Mister, makokorek siya and magiging tama yung ating response sa pagsisiping. Also, meron po tayong mga exercises dyan. Hindi lang sa katawan, sa chest, sa legs, meron tayong exercises pati sa puwerta. So, yung tinatawag nating Kegel exercises. Hindi po gigil Kegel. Ang ginagawa po niyan ay pinapalakas po yung pelvic floor muscles natin. Yung pelvic floor kasi yan yung naghahawak. Diyan po nakalagay yung mattress, yung puwerta, and part po ng mga puwetan ng mga kababaihan. So, kapag strong po yan, hindi siya basta-basta magkocontract na mag-isa at maiwasan din po natin yung mga ibang karamdaman tulad ng buwa. So, para gawin po yan, isipin natin kapag nagpipigil tayo ng ihi. Diba kapag nagpipigil ng ihi, para nating dinidiinan yung dito sa may puson or dito sa may puwetan natin. Yan. Kapag dinidiinan nyo po yan, na-exercise po yung pelvic floor. Maganda po kung gagawin nyo to na empty or hindi kayo naihi. Wala pong laman yung pantog nyo. So, gawin nyo po to every day. For 3 seconds, i-hold nyo po or pigain nyo po. Gawin nyo po yung Kegel exercise. So, patagalin nyo po yun ng 3 seconds. So, piga. 1, 2, 3. And then release. Tapos pahinga siguro mga 10 seconds. And then piga ulit. 1, 2, 3. And then release. Pahinga. Gawin nyo po yan for 10 repetition. So, pakinggan natin ng si doktor, si Doc, kung anong kanyang mga explanation sa mga bagay nito at kung anong dapat gawin at ng mga babae para hindi mangyari ito, mga kabayan. Also, dagdag ko rin, pwede rin po mangyari itong vaginismus bukod dun sa mga psychological na may mga past traumatic Kasi wala tayong alam sa mga ganitong sitwasyon. Pakinggan natin ang explanation ni Doc sa mga dapat na gawin para hindi mangyari ito, mga kabayan. sexual history. Pwede rin po ito mangyari kung meron kayong mga dating infection sa puwerta ninyo, lalo na yung mga nagkukos ng pananakit ng puwerta habang nakikipagtalik, yung mga candidiasis. Medyo masakit po kasi pag nagkakaroon kayo niyan, o kaya yung mga vaginosis. Kapag may mga infection po dito, tapos nakaranas kayo ng pagsisiping na medyo painful, tapos after several months, tuwing magtatalik, naalala nyo na po yung pain na nararamdaman nyo. So, medyo sumisikip na siya, nagko-contract na siya. And of course, sa mga menopause,
menopause. Yan, since mababa na po yung estrogen nyo, yung lubrication or yung pagkabasa ng puwerta ay nababawasan. So, ang tendency, masakit kapag nakikipagsiping. So, naalala na naman nila and nare-relate dun sa pain na nararamdaman nila kapag nakikipagtali. And then, nag-lead to paninikip at pagsara nung butas. Dok, paano makaiwas dito sa vaginismus? Mas maganda siguro pag-usapan natin, bukod sa pag-iwas, ay yung pag-handle. Lalo na sa mga partner natin sa mga misis natin na meron talagang ganitong nararamdaman. And of course, sa mga babae, ang number one way talaga is maging open po kayo sa partner nyo tungkol sa nararamdaman nyo. Aminin po ninyo ganun na pala, mga talagang kabayan. meron kayong nararamdaman hindi komportable, masakit, o kaya medyo sumisikip para po nalalaman ni Mr. or ni Jowa, and then nagiging aware siya sa nangyayari. And of course, sa mga lalaking partner, maging supportive po tayo sa ating mga babaeng partner. Pwede natin sila samahan, magpa-check up, or i-encourage natin sila makipag-usap sa mga doktor. And of course, kung talagang medyo masakit na, sinusubukan natin, mga boss, masakit na, pero pinapasok pa rin natin. Huwag na natin ituloy kasi nga, masasaktan lang kayo pareha. So, ganun pala mga kabayan, mahirap talaga. Kung ang partner mo, ay nag-lock sa pagsisiping ninyo, ay mahirap talaga tanggalin. Akala ko, ano lang yan, kasi hindi pa naman ako nakakita ng mga personal na ganyan. Sa pelikula, merong ganyan na nangyayari. Pero sa totoong buhay, pala tunay na naglalak. So, narinig nyo naman ang explanation ni Doc kung bakit nangyayari to sa mga mag-partner o mag-couple na minsan ay naglalak ang kanilang mga bahagi ng katawan sa pagsisex. So, sana po mag-iingat tayo mga kabayan at nakakuha tayo ng aral sa mga video na ito. Sana po mag-iingat tayo at magiging tapat sa ating mga asawa. Maraming salamat sa inyong panonood. Comment lang kayo sa inyong mga reaksyon sa video na ito kung meron kayong masasabi sa mga pangyayaring ito. Maraming salamat sa inyong panonood. To God be the glory.